Para naman sa dashboard ng notifier, makikita natin dito ang total registered business, upcoming renewal, overdue renewal, at scheduled inspection. Makikita rin natin dito ang monthly activity overview ng renewals, inspection, overdue notices, at dito naman sa kabila, makikita natin ang notification distribution or pie graph via email at saka SMS. And then dito naman sa baba, makikita natin yung mga recent activities na ginawa natin. For example, added new business. Sa business records, dito natin makikita yung pwede tayong mag-search by business, owner, or email. And then, pwede tayong mag-add business. So, dito, ilalagay lang natin dito yung business name, owner name, contact number, email, at yung iba pang kailangan. And then, click Save Business. Pag na-save na natin, makikita na natin siya dito sa table. And then, pwede natin siyang i-edit at pwede rin natin siyang i-delete. So, sa renewal monitoring, nandito yung business name, renewal, date, status, action. Then, pwede ka rin mag-search. So, punta naman tayo sa inspection, scheduling. So, kung gusto mo magpa-schedule, click mo lang yung add schedule. Then, lagay mo yung business name, inspection date, inspector, tsaka yung status. Then, save the schedule. After mo mag-save ang schedule, lalabas na siya sa, naka-display na siya. Kung naman at hindi mo makita siya taas. Dito po sa notification, meron po tayong mga different types po. Tulad ng mga businesses, kung renewal po ba or inspection, then method po, kung email or SMS, tapos date po kung kailan po natin siya na-send, and then status kung na-send po ba natin or nag-fail. Then sa taas po, meron po tayong search bar para po mas madali. Pwede po natin i-search kung anong type po ng business, then automatically lalabas na po siya. Dito naman po sa reports, meron po tayong report types din po ng reports. Dito po sa una, business renewal. Ito po yung mga list of businesses natin with upcoming rewards. Then pwede po tayo mag-select ng period. Kung next week po ba, next month, or next quarter. Tapos pwede po natin siyang generate report, then export po natin sa PDF. Second po is overdue renewal. Businesses with expired rewards. Dito po pwede natin din siyang i-generate report, then i-export naman po natin siya sa Excel. Sunod po yung inspection schedule. Scheduled and completed fire safety inspections. Ito naman po yung schedules natin, kaya po magsaselect po tayo ng date and month po na gusto natin, then generate report, then export din po natin sa PDF. Tapos yung huli po notification, ito po yung summary lang po ng reminders natin and notification, then magsaselect din po tayo ng period in this week, this month, or this quarter. Then pwede rin po natin siyang i-generate report, tapos i-export po natin sa Excel. Dito naman po sa settings, sa renewal reminder, dito po natin nire-remind yung mga clients at pwede po tayo mag-set ng renewal reminder weeks before expiration. Pwede po tayo mamili kung 3 weeks, 2 weeks, or 1 week. Kasi ito po yung renewal template na ma-receive ng client. Pwede rin po natin siyang i-edit or ibahin kung may ibahin po tayo. May ibahin po tayong information para sa client. Dito naman po sa inspection reminder, ganun din po siya. Pwede rin po tayo mag-set ng inspection reminder. Pwede po siyang 1 day, 2 days, or 3 days. Ito po yung template ng inspection. Ito rin po yung ma-receive ng client. At saka po, pwede rin po siyang i-edit or baguhin.
Dito naman po sa notification method, makikita natin dito yung pwede po natin siyang i-enable yung notification reminder para po sa client. Pagos meron po tayo dito, pwede po tayo dito pumili ng notification method. Pwede po siya through SMS or through email or pwede rin po siyang both SMS and email.